Isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan. Lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Katotohanan, nilikha namin ang kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito sa 6 na araw at walang anumang pagkapagod ang nakapanaig sa amin. Quran chapter 50 at ang aya ay 38. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Belgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig, nanunood sa hapong ito sa ating palantunan, ang talakayin ang katotohanan. Sa muli po, samahan niyo kami sa loob ng 1 oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais ko pong bigyang daan po yung ating panawagan. Ang ating pong tanggapan, ang Mindanao People Da'wah Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Roales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Amin pong inaanyayahan ng ating mga kababayang mga Kristiyano na dumalaw po sa ating tanggapan at saliksikin po ang Islam upang sa ganon tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Ito pong ating pangradyong palantunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Gagawin nyo lang po ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palatuntunan. At huwag nyo pong kalimutang i-like po yung aking Facebook page na www.facebook.com/BroKhalidSanchez. Yan po. At sa mga nais maging bahagi ng ating palatuntunan, maaari po kayo makapagpadala ng mga questions po. Ang ating pong hotline ay 0915-5063652. Ulitin ko po, 0915-5063652. Isa pa, 0915-5063652. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. At sa hapong ito ay kasama ko pa rin yung atin pong mga ang grupo po ng Ulul Albab na kung saan pinangunahan ng ating magiting na tagabasa, ang Pangulong tagabasa natin si Sheikh Morris Kabugatan po, no? Pangulong tagabasa. No? Grabe, no? Yan ang magandang ngayon title. No? Parang presidente rin yan Pangulong tagabasa. Chief Reader, grabe, no? At bigyang daan natin na makapagbigay din siya ng kanyang greetings para po sa kanyang mga kaibigan, kasi may mga kaibigan din po siyang tagapakinig dyan po sa may bahagi ng Saudi Arabia. Okay, Sheikh? Take it away. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Binabati ko nga po si Ustad Jurej Elisnain at kanyang asawa at mga anak na sina Abdullah, Abdulaziz at si Muhammad Lefi po na aking batch sa Ubay bin Ka'b, batch 7 noong 2011. So binabati ko kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yan po si Sheikh Morris. Of course, ang sumunod naman sa kanya, si Brother Al-Kaka, Vice Chief Reader. Okay, brother. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum sa mga kapatid natin sa hapon ito na nakikinig na mga Muslim, at magandang hapon po sa ating mga kababayan at Kristiyano na kung saan ay walang awang sumusubaybay sa ating programa, Yes. ang talakayin ang katotohanan. Walang awang sumusubaybay. Walang awang sumusubaybay. Hindi sila naawa, bro. Talagang Anyway, walang brother, awang. so Sige. bago po tayo magsimula sa ating palatuntunan sa pagsagot sa iba't ibang katanungan, ay binabati ko po ang lahat po ng faculty, teacher po ng KITP, sila Sir Meds, Sir Andy, si Sir Salah, tsaka si Ustads Omar Abbas, tsaka po sa aking critic teacher na si Ma'am Saima Talipasan, at higit po sa lahat sa kay Sir P, ang principal po ng KITP. Ang kapayapaan po ay sumainyo. Binabati ko rin ang lahat po ng member ng Ulul Albab, tsaka sa aking mga kaibigan na mga babae, sila Samira Pendong Zakaria, si Aliyah Pendaliday, si Kim, at higit po sa lahat sa aking kaibigan na si Ma'am Halima Angkad. Nawa po ang kapayapaan ay sumainyo. Take it away, brother. Masya Allah. Okay. Yan si Brother Alcaca na nakasiyom daw siya kahapon. Sunod si Brother Otis na malupit ang forma nito. Grabe, parang galing pa yata sa ano to Galing up sa date. pictorial. Okay. Kala ko galing pa sa date ito. Allahu Akbar. Sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa mga kababayan nating Christian. Okay, bago pa tayo magpapatuloy, binabati ko ang kaibigan ko, mahal ko sa buhay. Tulad ni Mahal sa buhay, ha? mga family ko yun sila. Iba ka naman, bro. Tulad ni Kuya Idon, Kuya Saudi, Kuya Ismail, at saka nag-iisang kaibigan na rin, si Mariam Alim Mama Sabuayan. Kung nasaan ka man ngayon, magandang hapon and Assalamualaikum. Nag-iisa lang yung kanyang mahal sa kaibigan sa buhay. Allahu Akbar. Someone, bro. Yun ang tinatawag na Yun ang tinatawag na someone. Some two. Sunod, si Brother Salmon. Dito naman. Yung ating halo-halo tayo. Meron tayong hafiz, may teacher, may guwapo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sa mga kapatid nating mga Muslim, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatid na Kristiyano. So bago tayo magsimula, binabati ko lang po ang lahat ng ating mga tagapakinig. At saka po sa walang awa, sabi nga ni Brother Akaka. Sa walang awang pakikinig, sabi niya. Yan lang po, maraming salamat po sa pakikinig. MashaAllah. Okay, so yan po ang ating mga ulul albab na magiging kasama po natin sa hapong ito sa pagsagot po ng inyong mga katanungan. At yung ating mga walang awang taga-subaybay, sabi nga ni Brother Alcaca, walang awa. Tindi talaga. Oo nga. So, tama yun. Unique talaga. Binabati ko nga pala si Brother Abdullah Gayak po ng Cotabato Hardware. Okay. Unang tanong po galing kay Ben Garcia. Assalamualaikum, Bro Khalid. Waalaikumsalam, Bro. Kumusta po? Okay lang po ako. Si Ahmed Beni po ito, isang balik Islam. Ka-email ko kasi ang isang barkada ko. Siya ay active member ng Born Again. Gusto ko sana malaman ang verse sa Bible na sinasabi na si Jesus ay sinugo sa nawawalang tupa sa bayan ng Israel lamang. Sinasabi niya kasi na si Jesus ay ipinadala o sinugo sa sangkatauhan at binigay niya sa akin ang Roma 1 at ang talata ay 16. Magandang tanong niya, Brother Akaka. Gusto niyang alamin kung
saan daw mabasa sa Biblia ang tungkol sa pagiging sugo ni Kristo doon sa bayan ni Israel. Ngunit bago po sa Biblia, nais kong i-emphasize sa ating kapatid na nagtanong na wala po tayong pananagutan, Brother Alcaca, sa ating mga kababayang mga Kristiyano na ipaabot sa kanila kung ano ang laman ng Biblia. Yan po ang aming tindig lagi. Ulitin ko po, wala po tayong pananagutan na ipaabot sa ating mga kababayang mga Kristiyano ang laman ng kanilang Biblia. Ang atin pong pananagutan ay ang ipaabot sa kanila ang mensahe ng Allah. Yun ang ating responsibility. At maaring in the course of your explanation ay makapick up ka ng mga talata mula sa Biblia. Additional na yun, Brother Alcaca. But ang ating pinakauna, higit sa lahat, pinakaunang pananagutan ay ang maipaabot sa kanya ang sinasabi ng maluwalhating Quran. Kaya ito po muna ang ating pipick upin. Ganito po ang sinasabi sa chapter 3 at ang aya po ay 49 ng maluwalhating Quran. Ganito po yan. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At kanyang hirangin siya, Jesus, na isang sugo sa angkan ng Israel na nagsasabi, ako ay naparito sa inyo na may dalang tanda mula sa inyong Panginoon. Sinasabi niya dyan, Brother Alcaca, na siya raw ay sinugo sa angkan ng Israel. Sa angkan ng Israel. Bani Ang Israel. Quran na nagsabi na si Kristo daw ay sinugo doon sa angkan ng Israel. Isa pang talata, Brother Alcaca, pakibukas ang chapter 61 at ang aya ay 6 na sinasabi din doon, si Kristo ang nagsabi, i-claim niya, Brother Alcaca, na siya ay sugo doon sa angkan ng Israel. Ganito po yan. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ipaglilingkod sa atin ni Brother Otis ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. At alalahanin ng si Jesus, ang anak ni Maria ay nagbadya. O ang kanang Israel, ako ay isang sugo ni Allah na itinadala sa inyo. Okay, kita mo Brother Alcaca, Brother Otis, napakaliwanag, no, Sheikh? Ako ay sugo ni Allah na ipinadala sa inyo. Saan? Doon sa angkan o Bani Israel. Yan po ang ating pananagutan, Quran. Ngayon, dahil ang nagtanong ay isang Kristiyano, dadako tayo sa Biblia. Okay? Biblia tayo. Bigyan natin ng pahati. Oo. Sa Biblia, sinabi niya, nung nagtanong Brother Alcaca na si Kristo raw ay isinugo, hindi lamang sa Israel, kundi sa buong
sa sangkatauhan. Katawan. Yun ang Sangkatauhan. kanyang pananaw, bro. Yun ang kanyang pananaw at pumik up pa siya ng talata mula sa Roman. Biblia, yung Roma 1:16 na bilang pagpapatunay na si Kristo ay isinugo sa sangkatawan. Kita nyo, pansinin nyo kung paano Nagkukontrahan. niloko, kung paano lukuhin ng mga ngaral na Kristiyano ang kanyang kapwa Kristiyano. Pansinin nyo, babasahin ko ang laman ng Roma 1:16. Ganito po, pansinin nyo kung may nakasulat dito ng sangkatauhan, kasama kayo dito ang mga Pilipino, Amerikano, Cebuano, at kung sino ang nagsabi nito. Tingnan nyo Uno pala, hindi Rono, no? 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Dalawa lang ang binabanggit dito, Brother Akaka eh. Unay sa Hudyo Sa Hudyo. at pangalawa ay ang mga Greek. Paano ang mga Americans? Paano ang mga Indians? Mga Africans? Philippines. Mga Philippines. Filipinians. Paano sa mga Bangsamoro? Paano ka? Allahu Akbar. Di ba? At ang nagsabi nito, ang pinakamalupit pa dyan, ang nagsabi ng Roma, hindi si Kristo. Ang nagsabi nito ay si Pablo. O si Paul ang nagsabi. Basahin niyo po sa unang kabanata po ng Aklat ng Roma, sulat ni Pablo yan, sa mga taga-Roma, hindi si Kristo nagsabi. O kita nyo, At yung saka, sinasabing ebanghelyo niya, ebanghelyo ni Pablo. Napansin ko lang bro, doon sa quote ng ating Oh. nagtanong, Oh. nang nakasadyan is si Jesus ay sugo sa sangkatawan. Hindi naman kaya nagkasagot. Wala namang sinasabi isang katauhan, Brother Alcacay. Ang sinasabi, Hudyo, unay sa Hudyo, tapos Griego. Saan ang isang katauhan? Allah. Tingnan niyo po. Kaya mag-ingat po tayo sa kanila dahil ito po ay tahasang panluloko ng mga ngaral. Tingnan nyo, itatanungan natin sa Biblia doon sa kay Mateo. Kung si Kristo ba ay, nung siya ba ay ipinanganak sa mundong ito, sino ang ililigtas ni Kristo? Itatanong natin ha? Sino ba ang ililigtas ni Kristo nung siya'y dumating sa mundo? Sinong ililigtas niya? Ito po ang sinasabi sa Mateo 1 at ang talata ay 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Edi ang sabi doon, Brother Akaka, ang ililigtas ni Kristo, ang kanyang bayan. Hindi sinabi na ililigtas niya ang buong mundo. Diba? Ang ililigtas lang daw ni Kristo ay ang kanyang bayan. Ang tanong ngayon bro, ano yung bayan na tinutukoy? Yes, magaling. Ano ba ang bayan ni Kristo na kanyang tinutukoy, Brother Akaka, na ililigtas niya? Di ikaw na lang magbabasa nito, Brother Akaka. Nang sa ganun ay Si Hapit sa babasahin natin bro. Tama. Mateo 15 at ang talata ay 24. Yes. Ang tawag dyan ay bulos-bulos lang, no? Okay. Ikra. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Allahu Akbar, napakalinaw ng pagbabasa ng ating Sheikh. Allahu Akbar, magaling Sheikh, ha? Ngayon lang Bahay bro, narinig. bahay ng Israel? Sang bahayan. Bahayan. Ibig sabihin sa bayan. Sa bahay ni Israel. Sa bayan ni Israel. Sabi ni Kristo, hindi ako isinugo, kundi, grabe, no? Ayun ang bayan na ililigtas niya eh. Ngayon, si Kristo nagsabi, siya raw ay isinugo doon sa bayan ni Israel. Yes. Doon siya isinugo. Yun ang ililigtas niya, yung Bani Israel, yung mga Hudyo. Bro, paano ngayon yung mga naniniwala sa kanya na hindi lang masabayan ng Israel? Walang kaligtasan. Walang kaligtasan, Walang no? kaligtasan. Kung Dahil sa Biblia ang batayan oo natin, naman. Dahil ang sinabi ni Kristo, ay sinugo siya sa kanyang bayan.
Ngayon, kung ikay isang Pilipino at si Kristo ang nilapitan mo, hindi ka maliligtas. Dapat ang hanapin mo yung isinugo sa buong mundo. Sino kaya yun? Yun ang alamin mo para ikay maliligtas. Kasi si Kristo, hindi siya isinugo para sa buong mundo eh. Isinugo siya para sa bayan ng Israel. Tingnan mo meron siyang 14 na alagad, Brother Akaka. At alamin natin kung ito bang kanyang mga alagad ay Pinadala niya sa bawat bayan. oo, sila ba ay may instruction ba na sila ay dapat ay mangaral, magdaawa doon sa mga hindi Hudyo? Ito alamin natin, Brother Akaka, ikaw magbabasa sa aklat po ng Mateo 10. Simulan mo sa 1, Brother Akaka. Dito ka magsimula sa 5 pala, no? 5 hanggang 6 yan. 5 bro. Okay, 5 hanggang 6. Okay. Ikra. Ang 12 ito isinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga Gentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagos magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Napakaliwanag. Ang instruction ni Kristo yan sa kanyang mga alagad. Sa alinman bayan, bro. Correct. Huwag daw kayong pumunta doon sa mga Hintel, sabi ni Kristo. O di kayo sa mga taga-Samaria. Bagkus, sabi niya, magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Mga Yahudi, mga Hudyo ito. Kasi doon nga si Kristo isinugo eh. Hindi siya isinugo sa buong mundo. Ang isinugo sa buong mundo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At saka bro, yung Biblia bro, literal masyado bro. Bahay ng Israel. Paano yung mga Hudyo bro? Walang bahay. Diba bro? Ibig sabihin, bro, naguguluhan ako oo bro. nga, no? Ganyan ang Biblia, Brother Akaka eh. Maraming mga ano dyan eh, mga mystery, di ba? Hindi, at least malinaw sa kanya, Brother Akaka, na si Kristo ay hindi dapat lapitan kung kaligtasan mo sa ngayon, sa panahon natin, ang pag-uusapan. Ang pupuntahan mo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat siya ang huling sugo, huling propeta na ipinadala, hindi lamang sa mga Arabo, kundi sa buong mundo. Kaya para magkaroon ka ng kaligtasan, siya ang lalapitan mo. Wala na yung born again na yan. Kapag kapapasok ka sa Islam, yan ang tunay na born again. Diba siya? Muli kang ipinanganak na parang baby, walang kasalanan. Kapag ka magmumuslim ka, ikay tunay na born again. Yan ang tinutukoy doon sa sa Biblia na sinasabi ni Kristo. Na maliligtas ka unless magiging born again siya. Okay? So yun po ang aming kasagutan. Mula po kay Depril Ligan de la Cruz. Wala itong tanong, Brother Akaka. Pero ito, parang komento lang, comment. Nagbigay lang siya ng kanyang comment. Wala siyang tanong. Alamin natin kung ano ang comment niya. God saw that Sabbath was essential for men. Ako, English pa naman ito. Nosebleed tayo. Even in paradise, He needed to lay aside His own interest and pursuits for one day of the 7, that He might fully contemplate the works of God and meditate upon His power and goodness. He needed Sabbath to remind him more vividly of God and to awaken gratitude because all that he enjoyed and possessed came from the beneficent hand of the Creator. Kaya mong i-translate yan, Brother Akaka, sa sa Tagalog. Bro, ikaw na lang bro. Ako na lang. Ang punto niya dito, Brother Akaka, sa kanyang sinasabi na kailangan talaga ng tao na mangilin sa araw ng Sabat. Kasi mahalaga daw yun. Yun ang pinaka-point niya na naintindihan. Kailangan ang tao, siya ay mangilin, magpahinga sa araw ng Sabat.
Oh, yan ang punto niya. Yung Sabadista ito. Mahalaga sa kanya yung Sabat. Si Jesus ba bro, sa Biblia siya ba ay nagpahinga bro? Malaking katanungan nila. Yes. Akbar. Tatalakayin natin, Brother Akaka yan, ha? Oh, kita nyo? Oh, totoo yan. Maganda yung tanong ni Brother Akaka. Si Kristo ba, siya ba ay nangilin sa araw ng Sabat? Oh, ito. Ito, bago muna dyan, Quran muna tayo, no? Quran muna tayo. Alam mo, Brother Akaka, itong tinatawag nila na Sabat, kung titingnan mo, brother, ito ay isang insulto sa Allah. Insulto ito sa Diyos. Itong pangingilin sa araw ng Sabat. Insulto ito, malaking insulto. Insulto ito. Alam mo kung bakit insulto ito? Mantakin mo, Brother Akaka, na pinapalabas dyan na sa araw ng Sabat, kaya ang isang tao dapat siyang mamahinga dahil sa araw ng Sabat, ang Diyos ay nagpahinga. O, di ba insulto para sa kanya yun? Yes, parang may ikaw ay isang Diyos, ngunit nagpapahinga ka pala. Ibig sabihin, napapagod siya. Nagpapahinga siya. Ang Diyos po, hindi po yan napapagod. Ito po ang sinasabi sa chapter 50 ng Quran at ang aya po ay 38, Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, katotohanan nilikha namin ang kalangitan at kalupaan at sa lahat ng nasa pagitan nito sa 6 na araw at walang anumang pagkapagal ang makapananaig sa amin. Allahu Akbar. Walang anumang pagkapagal o pagkapagod ang nanaig sa Allah, sa dakilang tagapaglikha, pagkatapos na nilikha niya ang lahat sa loob ng 6 na araw, Brother Akaka. Wala, hindi napagod ang dakilang tagapaglikha. Kung siya hindi napagod, bakit pa siya magpahinga, Brother Akaka? Kaya ito po isang malaking insulto dahil pinapalabas po dyan na ang Diyos ay may kapaguran siya. Sa Biblia, Brother Akaka, nagpahinga siya eh. At naginhawaan. Ito po sinasabi sa Exodus 20 at ang talata ay 11, ganito po ang sinasabi. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga. At nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Nagpahinga, Brother Akaka. Tapos, naginhawaan. Exodus 31, ang talata ay 17. Ganito po ang sinasabi. Ito ay isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. At sa 7 araw ay nagpahinga at naginhawaan. Anong klaseng Diyos yan? Nagpahinga at naginhawaan. O hindi maliwanag na napagod, Brother Akaka, dahil hindi siya magpahinga, hindi siya pagod. Correct, hindi ka naman magpapahinga kung hindi ka pagod at hindi ka naman magiginhawaan kung hindi ka napagod. Exodus 31, talata 17 yan. Kita mo, insulto yan. Pagbuti na lang, nandyan yung maluwalhating Quran na siyang nagpapaliwanag na ang Diyos mula ginawa niya ang langit at lupa, lahat-lahat sa loob ng 6 na araw, ngunit siya ay hindi napagod, Brother Akaka. Anong ginawa niya sa 7 araw, Brother Akaka? Alamin natin kung anong ginawa niya. 6 na araw, ginawa niya ang lahat-lahat. Sa 7 araw, anong ginawa niya? Ito po, Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Yun. Okay na siya, Sheikh. 6 ayyam. May karugtong pa pala. May karugtong pa. Thumma stawa 'ala al-'arsh. Yun, okay. Brother Akaka sa kanyang pinakamalupit na kahulugan. Katotohanan,
ang inyong Panginoon ay si Allah na lumikha sa kalangitan at kalupaan sa 6 na araw. At pagkaraan, siya ay nag-istawa, pumaitaas sa al-arsh, luklukan o trono sa paraang naangkop sa kanyang kamahalan. Allahu Akbar. Siya pala ay hindi nagpahinga. Thumastawa alal arsh. Siya ay lumukluk, pumaitaas, lumukluk sa kanyang trono, Brother Akaka. Hindi siya nagpahinga doon. Sa paraang angkop sa kanyang kamahalan. Yan ang pagkakaano, yan ang ginawa niya, hindi siya nagpahinga. Allahu Akbar. Insulto sa kanya na siya magpahinga, Brother Akaka. Yung pagpapahinga, bro, yan ay isang katangian ng hindi katangian ng Diyos. Hindi ang katangian ng Diyos. Tapos, ito pa, pinagmamalaki talaga nila yung 6 na araw. Aba, ito po ang tandaan ninyo. Yung araw po sa Diyos, hindi po yan tulad ng araw ng tao. Yes, bro. Isa pang sablay na paniniwala, Brother Akaka, parang pinaghahambing nila na ang araw ng Diyos, katulad yan sa araw ng tao, Brother Akaka. Malaking kasablayan po yan. Hindi po magkapareho ang araw ng Diyos at ang araw ng tao. Kita nyo? Ang araw po ng Diyos, ang isang araw sa Kanya, ang katumbas po niyan sa atin ay 1,000 years. Grabe ka layo, no? Grabe kalayo. Ganito po ang sinasabi sa Quran 32 at ang aya ay 5. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Sa kaniyang pinakamalapit na kahulugan, Siya ang namamahala sa bawat pangyayari mula sa kalangitan tungo sa kalupaan. At ito ang pangyayari ay pumapailalang o umaakyat sa kanya sa araw ng paghuhukom, na ang katumbas ng isang araw dito ay katulad ng 1,000 taon sa inyong ang pagbilang. katumbas ng isang araw sa kanya, sa atin, Brother Akaka, ay 1,000 years. Sa Biblia yun. Kaya, palpak pa rin yung sabi nila na yung ginagawa nila, literal na yung araw ng Diyos ay kalintulad ng araw natin. Kasi 1,000 years ang katumbas ng isang araw sa Diyos. Ngayon, sabihin niya, Brother Akaka, Sa Quran yan. Sa Quran yan eh. Sa Biblia kaya, Sa Biblia namin, wala namang sinasabi sa Biblia namin na one day is 1,000 years. Aba, meron din po. Ito. Basahin ko sa aklat po ng awit. yung din ang sinasabi, bro. Opo, awit, Salmo 90, at ang talata ay 4, ganito po ang pagkasabi. Sapagkat 1,000 taon sa inyong paningin ay parang kahapon lamang ang makaraan. Sabi nila, di parang kahapon lang naman yun. Hindi pa rin Sabi nila, pwede pa rin ilulusot ba nila kaka? Sabi niya, ay hindi kasi parang hapon lang talaga yun eh. Parang lang Araw ang pagbabatayan natin eh. O sige, araw tayo, Brother Akaka. Ito na lang tayo. Okay. Araw na lang tayo. bro, magkalusot siya. Makakalusot pa siya doon. Dito tayo sa pangalawang Pedro 3 at ang talata ay 8. Ganito ang sinasabi. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Yan. Wala na siyang usod dyan, bro. Wala nang lusot Wala na yun, siyang usod. Ibig sabihin, tumutugma yung ating maluwalhating Quran. Ngayon, isa pa, Brother Akaka. Abay, hindi naintindihan ng nagkomentong ito Nasa araw na itong Sabat, kasi pinagpipilitan niya, Brother Akaka, na mamahinga. na mamahinga ka sa araw ng Sabat. Yes. Hindi niya naisip na itong Sabat, Brother Akaka, hindi siya kasama dito. Hindi siya kasama, bro. Hindi siya kasama dito. Sino ba yung mga tao na yan, bro? Oo. Na dapat mamahinga sa araw ng Sabat? Para kanino ba ang Para Sabat? kanino, bro? Okay, yan ang magandang tanong. Para kanino ba ang Sabat? Ha? Para kanino ba ang kasama ba ang mga
itong nagtanong na Pilipino, ito po ang sinasabi sa chapter 16 at ang aya ay 124. Ikro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, mukhang amoy Valentine's Day. Itong katabi ko. Sige. Katotohanan, ang araw ng Sabado ay itinalaga lamang bilang isang banal na araw sa kanila. Sa kanila? O mga Hudyo. Na Sa kanila ng mga Hudyo. Sa kanilang mga Hudyo. Sige. Na may pagkakahidwa tungkol dito. At katotohanan, ang inyong Panginoon ay hahatol sa pagitan nila sa araw ng muling pagkabuhay, hinggil sa bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Ay napakaliwanag, Brother Akaka. Ito palang Sabat, ito ay itinalaga sa kanila. Sino sila? Yung mga Hudyo. Para sa kanila pala ang Sabat. Itinalaga yan para sa kanila. Hindi sinabing itinalaga. Kasama rin ang mga katulad sa ating mga pango ang ilong. Hindi yata kapani-paniwala yun. No? Oo. Mahaba naman. Ay, mahaba daw si Brother Brother Otis. Sabi bro, kung gano'n bro, pasok din kayo bro. Ay, pati ako. Ay, hindi ako pasok, Brother Akaka. Hindi ka pasok bro. Oo. Sa bagay, buti na lang, hindi sinabi doon na para lang sa matatangos ang ilong yan. Ang sabi doon, yan ay para lang sa kanila ng mga Hudyo. At tayo ng mga hindi Hudyo, wala tayong, hindi tayo dapat mangilin. Bakit? Ikaw ba, Depril, ikaw ba isang Hudya? Babae man yun. Hudya ka ba? Naks naman talaga, di, sabi dyan, para sa mga Hudyo. Ngayon, ilulusot niya, Brother Akaka, ikaw naman, Quran yung nagsabi, wala naman sinasabi sa Biblia namin, na yan ay para sa mga Hudyo. Oo nga pala, no? Quran pala yung binasa natin. Hindi, dadakuan natin, Brother Akaka, yung kanilang Biblia. Ito po, alamin natin. Ano ba yung sinabi ng Diyos nila bro? Kung para kanino ba ang pangingilin sa araw ng Sabat, ganito po ang sinasabi. Exodus na naman, 31. At ang talata ay 13. Ganito po ang sinasabi. Salitain mo rin sa mga anak ni Israel. Grabe, hindi sinasabing salitain sa mga Pilipino at o sa buong mundo, no? Salitain mo rin sa mga anak ni Israel. Oo. Na iyong sabihin, katotohanan, ipangingilin ninyo ang aking mga Sabat. Utos ng Diyos sa mga anak ni Israel na ipangingilin nila ang mga Sabat. Sapagkat, may rason pa, isang tanda sa akin at sa inyo. Grabe. Ito palang Sabat, isang tanda sa pagitan ng Diyos at ng mga Hudyo. Kaya ang pinag-utusang mangilin, yung mga Hudyo. Bro, bakit ang madalas na binabanggit bro, kapag yung mga utos ng Diyos bro, isa Israel ang bro, bayan ng Israel? Sa Biblia. Sa Biblia, kasi sa panahon man ito ni Musa alayhisalam, Brother Akaka, Exodus ito Aklat ng Exodus, ito'y utos ng Diyos para sa mga Yahudi. Si Moses, isang Yahudi, pinadala sa mga Hudyo yun. Paano yung mga tao bro sa buong mundo na hindi, may mga propeta rin dumating sa kanila, di ba? 124,000 sila, prophets. Pero itong si Musa, alayhisalam, para sa mga Hudyo ito. Kaya ang batas niya, para sa mga Hudyo. Para sa mga Hudyo lang. Yes. Yung kanyang Sabat, para sa mga Hudyo. Ngayon, itong isang hindi Hudyo, nakikisalo bro. Napaka-ambisyoso naman. Nakikisaw-saw siya doon sa piling Hudyo. Piling Hudyo talaga, pilingon, no? Huwag po kayo masasaktan, pero yun po ang katotohanan. Hindi kasi tinuturo yan ng simbahan Ako nga dati ako sa Badista. Walang may turo sa iyo, no? Oo. Yung mga pastor sa Seventh-day Adventist sa Badista, huwag kayo maniw, mga manluloko yan. Ako na mismo magsasabi sa inyo, kasi ako dati rin ako sa Badista. Dati rin ako sa Badista. Kung hindi ako lumipat sa Islam, pastor sana ako ngayon. Pastor ka na. Pastor. Pero hindi. Wow, galing, no?
Aso, kasi ang tawag sa Biblia ng mga pastor eh. Ngayon, ang hindi pa itinuturo ng pastor ng SDA sa kanyang mga member, hindi itinuturo na ang pangingilin sa araw ng Sabat ay winakasan na ng Diyos. Winakasan na, bro? Yes! Hindi itinuro. Wala. Kahit na ikay isang Hudyo pala, Brother Akaka, wala na rin palang saysay na ikay mangilin sa Sabat. Dahil ito'y winakasan na. May ending. Walang forever sa kanila, Brother Akaka. Yung utos ng Diyos ng una, bro, buti na pa. mangilin sa araw ng Sabat. Kala mo may forever? Dito walang forever, Brother Akaka. Winakasan eh. Winakasan. Wala nang forever doon. Yes, bro. Ano ang winakasan ng Diyos? Ito po, babasahin sa atin ng ating Sheikh para suspense. Panaghoy, 2. Ha? At ang talata ay 6. Tagalog yan, brother. Hindi yan Arabic. 2:6 ng Panaghoy. Pwede rin itatartil niya kung kaya niya. Sige nga. Sige, Sheikh. Ikra. Pinaguho niya ang tabernakulo nito. Gaya ng isang halaman, winakasan ni Yahye ang mga itinakdang pitsa o pesta at araw ng pamamahinga. Araw ng pamamahinga. Sabat yun eh. Sabat is day of rest. Pinaguhon niya ang tabernakulo nito gaya ng isang halamanan. Winakasan na ni Yahweh. Ngayon, bro, ang tanong diyan, bro, winakasan ba ng Diyos, bro? Sinunod ba ni Kristo yan, bro? Ano ba yung ginawa Magandang ni Kristo, tanong bro? yan. Magandang tanong, Brother Sa araw ng Akaka. Sabat na yun, bro. Okay. Magandang tanong yan, Yes, ha? bro. Winakasan. Kapag sabihin natin winakasan, Brother Akaka. Wala na, bro. Wala na. Ending na. Tapos na. Kapag manonood ka ng palabas, wakas na. Wala na, di ba? magagawa, bro. Ngayon, ang Isang bagay na hukom, bro, is wawakasan na, bro. Wala nang saysay. Wala na. Ang winakasan pa niya, yung mga itinakdang pesta at araw ng pamamahinga o di kay Sabat. Winakasan. Kaya nga ako, bilang isang Sabadista dati, nung nabasa ko yung Brother Akaka, sabi ko, talaga manluloko itong mga pastor namin. Manluloko. Nagpapastor-pasturin sila para sa pera eh. Ito yan, sir. Ito, prangkahan ito. O sinasabi ko to dahil bakit? Alam ko yan, dyan ako galing eh. Oo. Dyan ako galing eh. We are born, ang kinagisnang pananampalataya ay Seventh-day Adventist. Walang araw na hindi ka pupunta sa simbahan, na hindi ka kukuliktahan ng kung ano-anong mga abuloy, kung ano-anong mga offering, love offering, kung ano-anong, para magkapera sila. O sila yung mayaman, yung mga member nila, naku po. Ngayon, hindi itinuturo ng pastor na ang pangingilin sa araw ng Sabat ay winakasan na ng Diyos. Ayon sa Biblia, hindi po ayon sa amin. Kasi hindi po kayo maniniwala. Baka may magagalit naman. Ayon sa Biblia. Baka may magagalit naman. Winakasan na ng Diyos. Kaya nga po si Kristo, Brother Akaka, nung siya'y pumarito sa lupa, ay hindi siya nangilin sa araw ng Sabat. Yes! Hindi siya nangilin dahil bakit? Alam ni Kristo na ang pangingilin sa araw ng Sabat, ito'y winakasan na ng Diyos. Kita mo, Brother Akaka, araw na araw ng Sabat, si Kristo busy sa paglalakad. Bawal kasi yun, lakad ka ng lakad kapag Sabat, bawal sa Biblia yan. Busy sa busy sa pangungulikta ng pagkain. Yan, tingnan mo, basahin ko ito po. Lucas 6, simulan ko sa 1 hanggang 4, ganito po ang sinasabi. Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga triguhan ng isang Sabat. Sabat yun, dumaan si Kristo sa isang triguhan. Ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya. Pati mga alagad pala niya, hindi rin pala nangilid, Brother Akaka, no? At kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. Datapwat sinabi ng ilan sa mga Pariseo, bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng Sabat? No question sila eh. Yes, bro. Bakit kayo na pumipitas ng mga
ng mga mga uhay. Hindi yan Sa araw ng Sabat. araw ng Sabat. Kaya kinu-question sila ng mga Pariseo. Natapos. At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David nang siya'y magutom, siya at ang kanyang mga kasamahan niya? O, kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng mga tinapay na handog at binigyan pati ang kanyang mga kasamahan na hindi naayon sa kautusan na kanin ninuman kundi ng mga saserdote lamang. Kita mo, maliwanag na sinasabi sa talata, Brother Akaka, na maging si Kristo ay sinira niya ang araw ng Sabat. Ngayon sabihin niya, bakit may nabasa ka salitang sinira? Yes. Oo nga, no? Mula sa unang talata hanggang sa 4, wala namang sinabi dito na sinira niya, no? Sinira niya yung Sabat. May Aba, basa ba, bro? baka niloloko natin sila, Brother Akaka. Ito, basahin ko sa Juan. Ikaw magbasa, Brother Akaka, ha? Ikaw magbasa, baka maisip nila na dinadagdagan natin ng Biblia. Yes, bro. Ikaw na lang. Ka ng version ng Biblia. Kasi sabi mo, Brother Khalid, sinira yung Sabat. Wala namang mabasa doon sa Lucas na sinira ang Sabat, ha? Ito, babasahin ni Brother Akaka sa atin ang Juan 5 at ang talata ay 18. Ayan. Hanggang sa may pula ka lang, Brother. Okay, ganito po ang sinasabi. Ikra. Dahil dito'y ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Meron bang salitang sinira dyan? Meron, bro. Sinira. Sinong sumira? Si Kristo. Si Kristo. Kaya nga pinagsusumikapan siyang patayin ng mga Hudyo dahil hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Ano pa? Kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos. Kita mo? Kaya gustong patayin ng mga Hudyo si Kristo dahil bakit? Abay, sinira na niya ang araw ng Sabat. Abay, tinatawag pa niya ang Diyos. Yung sa araw na yun, Ama. nangyari. Oo. Kaya nga po, wala talagang silbi na ang pangingilin sa araw ng Sabat ng mga Sabadista dahil maging si Kristo hindi nangilin. Tama. Si Kristo sinira niya ang araw ng Sabat. Hindi siya. Wala. Kung siya ang tunay na dapat siya ang unang susunod diyan, di ba? Kung si Kristo nga hindi nangilin, ikaw pa. Si Kristo nga Hudyo 'yon. Ikaw hindi ka naman Hudyo. Bakit ka pa mangilin? Kaya nga ako umalis na lang ako dyan. Wala kang kaligtasan. Dahil walang kaligtasan doon. Niluloko lang tayo ng mga pastor. Pinagpipirahan ka ng pastor. Tingnan nyo. Inuubos yung pera ninyo. Ililigaw ka pa. Nung ikaw ba nasa Kristiyano, bro, may pare bro nagsabi na wala nang saysay ang pamahinga sa araw ng Sabat? Tingnan mo ito mga pare. Di ba hindi sila nagsasabat? Linggo sa kanila Iglesia ni Cristo, Roman Catholic, alam kasi nila yan, nawala na yung Sabat. Alam nila na yung Sabat, wala na at para sa mga Hudyo lang yan. Kaya mga Katoliko, hindi na hingilin sa Sabat. Sa kanila, linggo. Pero tinuturo pa rin ng mga pare, bro. Wala na rin. Ito Sabadista talaga ang palpak din. Palpak din. Kaya nga ako, ayaw kong mamuhay sa kapalpakan, Brother Akaka. At wala namang sinasabi sa Biblia na Seventh-day Adventist ang reliyong makapagligtas. Wala kang mababasang SDA sa Biblia. Seventh-day Adventist, wala kang mabasa doon. Ito po, tapat na advice sa ating mga nakikinig, sa mga walang awang taga-subaybay, sabi ni Brother Akaka, sa mga kababayan namin mga Kristiyano, lalong-lalo sa mga Sabadistang nakikinig, nanonood sa amin. Nagbabasa tayo. Iiwan nyo na po yung pagiging Sabadista at yakapin nyo ang Islam dahil nandito po ang kaligtasan. Ang pagdarasal hindi lamang ginaganap once a week, katulad ng araw lamang ng Sabado. Ang pagdarasal sa Diyos, it should be every day. Kasi every Sabado lang. Lugi ka sa Islam 5 times a day. Dito na tayo sa Islam sapagkat andito ang tunay na aral. Yun po ang aming kasagutan sa isang kapatid nating nag-comment. Hindi naman siya nagtanong, Brother Akaka. Kababayang nag-comment. Okay. Mula kay Aljane Umblas Guillermo. Assalamualaikum, Bro Khalid. Waalaikumsalam, rahmatullah. Meron po akong isang tanong.
Isa lang ha. Isa lang, Brother Sheikh, isa lang. Yung John 3:16 po ba ay mababasa mo rin sa lahat ng bersyon ng Biblia? Bagamat kasi napakarami ng version ng Bible, pwede nyo bang ipaliwanag sa akin kasi ito ang dahilan kung bakit galit sa akin ang mga kamag-anakan ko nang ako'y nagbalik Islam. Matindi, no? Galit sa kanya, Sheikh, dahil siya'y nagbalik Islam, dahil hindi na daw niya pinapaniwalaan ang John 3:16. Kaya nga ang tanong sa atin ng ating kapatid ay ang John 3:16 ba ay mabasa ito sa lahat ng bersyon ng Biblia? Yung laman po kasi ng John 3:16 is, memorize mo yun, Brother Kaka? Ha? Yung laman niya? Yes, bro. Sige nga, memorize ito ni Brother Kaka. Sampulan mo kami, Brother Kaka. Sampul. For God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Yun ang kanyang laman. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y manampalataya ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang laman ng John 3:16. At ang tanong ng ating kapatid, ito ba'y nandoon din sa lahat ng version? Ang sagot ko po ay, hindi po lahat ng version. In fact, Brother Alkaka, sa oldest manuscript, ito pong matandang kopya ng Biblia. Kasi ang Biblia po, wala ng original, Sheikh. Wala ng original. Ang nananatili ngayon sa Biblia, yung old copy. Kasi wala na yung original, so yung pinanghawakan ngayon ng mga Kristiyano, yung oldest manuscript, yung mga codex na yan, Sinaiticus, Vaticanus yan. Yan ang hawak ngayon. Wala na yung original. At doon sa matandang kopya ng Biblia, hindi mo matatagpuan doon yung laman ng John 3:16. Hindi matatagpuan. Kahit sa ibang version o translation ng Biblia, katulad ng Farrar Fenton Bible Translation. Yan yung mga matandang kopya, bro. Oh, ito English naman ito, Brother Kaka. Doon sa Farrar Fenton Bible Translation, merong bracket doon sa John 3:16. Nilagyan siya ng bracket bilang pagpapatunay na yun ay isiningit lang ng mga translator. Di ba, katulad yun sa kapag magsisingit ka, lalagyan mo ng mga bracket. Bracket. Kasi isiningit lang, wala siya doon. Pati doon sa Gutenberg Bible, yung Gutenberg Bible, wala ako niyan, pero kung gusto nyo tingnan sa online, merong Gutenberg Bible, wala talagang John 3:16. Wala talaga. Kasi, ang Bible kasi corrupted yan. Puno ang Biblia ng mga kung ano-anong mga isiningit na mga bagay dyan. Ito nga, Brother Kaka, meron akong hawak na Biblia, Revised Standard Version, Standard Version Bible yan. Dito, Brother Akaka, meron akong John 8, 1:8, pero walang versikulo 1 hanggang 11. Walang 1 hanggang 11, bro? Diretso siya sa 12. Tingnan mo. Ito. Tingnan mo. Ayan, John 8. No? 12 na agad. 12 agad. Wala siyang 1. Saan yung 1 hanggang 11? Matindi. Kung nandun sa 1 hanggang 11, bro, yung kaligtasan ng tao, o paano na siya maniligtas, bro? Wala na. Kita kaya niya dyan? Hindi na nalagay. Ayan, diretso ka agad sa 8, tapos, 12. yan? 12 ka agad. Saan yung 1 at hanggang 11? Wala. Nag-direct na siya sa 12. Sa 12. Samantala, ito ay Biblia. Ha? This is Holy Bible. Holy Bible pala. Holy Bible.
Kita niyo, Brother Kaka. Bro, saan yung Biblia mo na walang ano bro? Walang Lucas? Meron din sa bahay. Nandoon sa bahay. Hindi ko nadala, Brother Kaka. Meron ako. Walang Lucas, walang Juan. Walang Juan, bro, walang Lucas. Kaya nga, hindi pagtataka yun. Ngayon, pwede nang i-reject, Brother Kaka, Yes. na yun ay false na mga akusasyon at walang matibay na batayan, kahit na meron nga. Meron eh, no? Itanong na lang natin kay Jesus Christ kung siya ba ay anak ng Diyos. No? Kasi kiniklaim sa John 3:16 na si Kristo ay bugtong. Kapag kasi sinasabing bugtong, abay nag-iisa lang. O hindi itatanong natin kay Kristo kung siya ba ay anak ng Diyos, Brother Kaka. Si Kristo ba? Tatanggapin kayo ni Kristo? Kung sabihin mo na ikaw ay anak ng Diyos, tatanggapin ba ni Kristo yan? Ito po, Lucas 1, ang talatay 41. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisigaw, na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. Anong sabi ni Kristo? At sinaway sila na hindi niya sila tinutulutang magsalita sapagkat naalaman nilang siya ang Kristo. Nagsigawan, Brother Kaka, ang mga demonyo. Sabi ng mga demonyo, ikaw ang anak ng Diyos. Pinagalitan sila ni Kristo. Sinaway sila eh. Alam ninyo na ako ang Kristo. Bakit kayo nagsasabing ako ang anak ng Diyos? Kita mo. Maging si Kristo pala, hindi niya tanggap. Yes. Yes. Come on. No? Hindi talaga tanggap, Brother Kaka, di Kristo. Na, paano maka-English man lang? Anong tayo ng konti, Brother Kaka? Come on. No? Kasi ano yun eh, kumbaga, yan ay, may nakikinig din sa atin. Di ba? Ito ay isang paraan lamang ng tinatawag na prangka na brother. Sapagkat masyado nilang pinapangalandakan na si Kristo ay anak ng Diyos. Bugtong pa talaga. Mantakin mo kapag bugtong, nag-iisa. Only. The one and only. Yun ang sabi. Kung si Kristo ay bugtong na anak ng Diyos, bakit ang Diyos meron siyang mga iba pang mga anak? Brother, aside kay Kristo ayon sa Biblia. At hindi lang basta-bastang anak, Brother Kaka. Panganay! Panganay pa naman anak. Panganay. Paano si Kristo bugtong? Paano siya meron siyang panganay na anak. Tingnan mo nga. Yes, Jeremias 31. At ang talata ay 6, ganito ang sinasabi. 9 pala. 31:9 ng Jeremias. Sila ay magsisiparitong may iyakan at may pamanhik na aking papatnubayan sila. Akin silang palalakarin sa tabi ng mga ilog ng mga tubig sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran. Sapagkat ako'y pinakaama sa Israel at ang Ephraim, ang aking panganay. Ayun. Si Ephraim daw, panganay ng Diyos. Anak ng Diyos. Ay kung panganay ni si Ephraim, bakit may bugtong sa anak? May bugtong sa kay Kristo. Halaka. Delikado ito na paniniwala. Ito ang mas malupit pa, Brother Kaka. Hindi lang pala iisa ang panganay ng Diyos. Marami, bro. Marami siyang panganay. Hindi lang si Ephraim ang kanyang panganay. Ito pa, Exodus 4 at ang talata ay 22. At iyong sasabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Ayun, napakarami, bro. Si Kristo bugtong. Kapag kabugtong, one and only. One and only. Ngayon, here comes Ephraim, panganay niyang anak. At hindi lang si Ephraim ang panganay anak, meron pa siyang Israel, panganay din ang anak, Brother Kaka. O ilan ang kanyang anak? 3 na, bro. Masabi mo bang bugtong si Kristo dyan? Hindi, bro. Allahu Akbar. Maliban sa 3 yan, Brother Kaka, meron pa siyang mga malilibog na anak. Allahu Akbar. Yes. Yung bang atat na atat magpag-sex, meron din sex sa Biblia. Matindi, no? Hindi ka panipaniwala, Brother Kaka, pero ang Biblia nagsabi niyan eh. Malilibog na mga anak. Atat na atat magipag-sex. Ito po, Genesis 6, at ang mga talata ay 1 hanggang 2. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae. 2. At nakita ng mga anak ng Diyos
na magaganda ang mga anak na babae ng tao. At sila'y nangagsikuha ng kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili o malilibog. Kumuha sila ng kanilang mga asawa. Mga anak ng Diyos. Kasama ba si Kristo doon? Dahil siya bugtong? O kita mo? Diyan pa lang makikita mo na ang John 3:16 ay hindi kapanipaniwala. At ang katotohanan po, narito sa maluwalhating Quran, Brother Akaka. Ang tanong, si Kristo ba talaga ay anak ng Diyos? Tayo ba ay mga anak ng Diyos, Brother Akaka? Meron bang panganay ang Diyos? Meron ba siyang bugtong na anak? Allahu Akbar. Ito po ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran sa chapter 19. Simulan mo sa 88 hanggang sa 93 yan, Sheikh. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Sa kaniyang pinakamalapit na kahulugan, At siya ay nagsasabi, ang pinakamahabagin Allah ay nagkaanak ng isang lalaki. Katulad ng pagsasabi ng mga Hudyo, si Ezra ay anak na lalaki ni Allah. At ng pagsasabi ng mga Kristiyano, si Jesus ay anak na lalaki ng Panginoong Diyos. At ng pagsasabi ng mga paganong Arabo, na siya ay nagkaanak ng mga babae, ang mga anghel. Katotohanan kayo ay nagtambad, Allah, nagtaguri ng isang kakilakilabot na masamang bagay, Allah, na dahil dito, ang kalangitan ay halos mapunit, at ang kalupaan ay mabiyak mula sa ilalim, at ang kabundukan ay malansag sa pagkaguho, na sila ay nagpaangkin ng isang anak na lalaki na pinakamahabagin, at hindi katampatan sa kamahalan ng pinakamahabagin Allah, na siya ay magkaanak ng anak na lalaki o supling o mga anak. Walang sinuman ang mga kalangitan, ang nasa kalangitan at kalupaan ang paparoon sa pinakamahabagin Allah, na siya'y hindi isang alipin. Grabe ang pagtatambad o pagtatambal itong ng mga tao, no? Yung mga Hudyo, sinasabi nila na si Isra ay anak ng Diyos. Yung mga Kristiyano, sinasabi nila na si Kristo ay anak ng Diyos. Yung mga Arabong pagano, sinasabi nila itong mga anghel anak ng Allah. Nagtambad sila o gumawa sila ng isang kakilakilabot na bagay, na ang sabi pa sa talata, dahil dito parang mapunit ang lupa. At kalangitan. Langit. Parang mapunit ang langit. At ang lupa ay mabiyak sa pagkalansag. Dahil sa isang bagay na sinasabi nila na walang katotohanan. Walang sino man ang paparoon sa Allah maliban na siya ay alipin. Alipin. Lahat alipin. Ako, si Kristo, lahat ay alipin ng Allah. Ang Allah, walang anak. Hindi pwedeng magkaroon ng anak, panganay, bugtong, o malilibog na anak. Dahil kung siya magkaroon ng mga anak, abay, magiging marami na ang Diyos. Siyempre, yung Diyos, ang anak niya, Diyos din. Yung tao, ang anak ng tao, tao rin. Yung hayop, ang anak ng hayop, hayop din. So, kung ang Diyos magkaanak, yung anak niya, Diyos din. Ay di wala tayong pinagkaiba sa mga pagano niya. Kaya nga po sa Islam lang natin, matatagpuan ang tamang pananampalataya, tamang pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya nga po kami ay patuloy na nag-aanyaya sa aming mga kababayan, mga Kristiyano, na buksan ang ating isip at tanggapin ang Islam, kilalanin ang nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah, sapagkat nariyan po ang ating kaligtasan. Doon po sa nagtanong na John 3:16,
Wala pong katotohanan yan. Isiningit lang yan sa Biblia. Ang Diyos hindi pwedeng magkaanak. Kahapon, maraming nabubuntis na naman, Brother Akaka, no? Dahil Valentine's Day. Pero hindi natin naabot ng ating palatuntunan na talakayin ito sapagkat wala na tayong oras eh. Pwede next time na siguro, next year, no? Mauna ka na siya, meron kang babatiin dyan. O, paalam ka, okay na siya. Ikaw, Brother Akaka, Brother Otis, okay na rin. Brother Salmon, okay na rin. Ako, okay na rin ako. No? Kaya nga po, ako po ay humihingi ng patawad sakaling may nabitawan po kami, no? Sakaling may nabitawan po kami mga salita na masakit po sa inyo, humihingi po ako ng patawad po. Ang amin po lamang dito ay ang maipahayag sa inyo, maipaabot sa inyo ang tunay na aral, nawa po maging makatulong ito sa inyo para sa ikaliligtas ninyo sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang po at ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panati pa, Allahu Akbar. Ang inyong pong napakinggan ay isang bayad na programa.